Lono, dito sa atin, maraming mga tao na hindi tinatanggap ang Panginoon, hindi kinikilala ang Panginoon. Marami sa ating mga tao dito na patuloy nilang minamak or iniinsulto ang Panginoon. Minumura nila ang Panginoon. Maraming mga tao niyan, mga celebrity, singer. Meron din millions of people dito sa atin, sa Pilipinas, sa mundo, na pinalitan nila ang Panginoon gaya ng mga imahe ng mga bagay sa mundong ito. Imahe tulad ng larawan ng isang tao, imahe ng tulad ng isang elepante, or ano pa man. Ang katotohanan patungkol sa Panginoon, pinalitan nila ng kasinungalingan patungkol sa mga imahe. At itong mga paraan na ito, itong mga gawain ito, ito yung mga bagay na isang uri na pang-iinsulto sa ating Panginoon. Pinapahiya niyo ang Panginoon. You are committed adultery and sexual immorality and idolatry. Yan ang kasalanan dito. Sexual immorality by worshiping other gods except Christ. Adultery, pangangulunya. Parang tayo, ang bawat tao ay hinirang ng Panginoon for Christ, for the kingdom of God, for God. Kumbaga tayo, para tayong mga babae na inilaan sa isang lalaki lamang na si ating Panginoong Hesukristo. Ngunit ang bawat tao hindi nakukontento sa ating Panginoon at lumapit pa sa ibang mga Diyos-Diyosan. Kaya ang kasalanan nito ay pangangalunya in idolatry. Sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Marami sa atin dito na sa pamamagitan ng mga kanta, inuinsulto nila ang Panginoon. Marami sa atin dito na mga tao na hindi tinatanggap ang mga tao na ipinadala ng Panginoon, ang mga hinirang ng Panginoon, mga preacher, nangangaral sa kalye, nangangaral sa palengke, kung saan maraming tao, upang tawagin ang bawat tao. Pero, instead na pakinggan nila ang mga sinasabi ng mga mangangaral, kanila itong pinagsabihan ng mga masasama, ginagawa-gawaan ng mga salitang masasama. Ang bawat tao na hindi tumatanggap sa mga taong hinirang ng Panginoon na nangaral sa kanyang mga salita at sinabi, umalis ka dito or ano pa mang uri ng mga kasamaan, yang mga tao na yan, hindi ang Panginoon iniinsulto mo or hindi ang Panginoon hindi ang tao ang ininsulto mo at hindi ang tao ang tinakwil mo, kundi ang Panginoon. Ayon dito sa kasulatan ng ating Panginoon sa Kristo, hindi maipagkakaila ang kanilang pagtakwil sa akin. Ngayon ang kasalanan nila ay nakikita. Maraming mga tao, every time kasi ang tao hindi kumikilala sa ating Panginoong Hesukristo at tumatanggap bilang manliligtas or manluluwas, lumiligtas, Savior, yung tao na yun ay magiging antichrist. Every time na hindi mo tinatanggap o pinapakinggan ang mga preacher na nangaral sa salita ng Panginoon at binubuli mo, ayon dito sa kasulatan sa Mateo at saka sa Lucas, na huwag nyo sanang galawin ang mga ganitong klaseng tao kasi kawawa kayo or pag ginawa nyo ito ang ganitong mga klaseng tao na itinakwil nyo. Kasi ang pangako ng ating Panginoon para sa mga taong binubuli, ginagawa-gawaan ng mga masasama ng mga tao, ang hindi tumatanggap sa kanila ay hindi tumatanggap sa ating Panginoon. Alam niyo naman ang sabi ng ating Panginoon, kahit sinong tao, kahit lamang na magbibigay ng tubig na malamig sa mga taong kanyang hinirang, ay makakatanggap ng gantimpala. Isipin mo, kung magbigay ka lang ng tubig na malamig doon sa mga taong kanyang hinirang, mga preacher, na uuhaw, ay gantipalaan ka. Anong mangyayari sa mga taong hindi tumatanggap sa ating Panginoon sa Kristo? Marami kasi mga hangal na mga tao, no? Mangmang at hangal, kasi ito talaga yung pinaka tukma na matawag sa kanila hangal at saka mangmang. Ang mga tao,
every time nakikinig sila sa mga preaching, sa pangaral ng mga evangelist, missionaries, mga hinirang ng Panginoon, diyan sa mga lansangan, palengke, o saan pa man, ginawa nila ng salita na ganito ganyan. Hindi nila iniisip kung sino ang kanilang pinangaral doon. Bigla nilang hinuhusgahan at hindi nila tinanggap yung mga pinangaral ng mga preacher. At dahil dito, hindi nila tinanggap yung pangaral ng mga preacher, hindi nila tinanggap ang Panginoon. Din pumasok sila doon sa simbahan at nagdarasal sila sa Panginoon. Yung ginawa nila is hypocrisy. Una, tinakwil mo ang Panginoon. Tapos, lumapit ka sa Panginoon, nagdasal ka. Ano yan? Hypocrisy po yan. No, so mag-ingat po kayo. Ang ganitong mga klaseng tao is Antichrist. So maraming mga Christian na hindi alam ng mga ganitong mga klaseng kasalanan. Kaya hindi nakapagtataka na marami ang mga Christian na bumabagsak sa impyerno at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Dahil nga, itinakwil nila ang Panginoon at may galit sila doon sa mga preacher na nangaral patungkol sa salita ng Diyos. At lumapit sila doon. Pumasok sa kanilang mga relihiyon, mga simbahan nila. That is sin. Yan ang kasalanan na hindi alam ng bawat tao. So mag-ingat po kayo. Mostly talaga sa mga gumagawa nito is ito yung mga taong Katolik, INC, Jehovah's Witness, SDE, Judaism, Islam. Yung marami mga tao na kumukontra sa katotohanan patungkol sa Biblia. Yan ang mga tao na yan. So mag-ingat kayo kung sino ang itinakwil nyo. Baka ang itinakwil nyo ang Panginoon at hindi ang tao. Wala yan sa mga tao. O itakwil nyo sila at hindi nyo sila pakinggan. Wala yan sa mga tao. Hindi sila apektado niyan. Kasi nga sila ay inutusan lamang na ipadala itong mensahe. Ipaabot yung mga pagkain sa bawat tao. Ngunit tinanggihan ng bawat tao ang grasya na ibinigay ng Panginoon, which is the Word of God. Yan ang mangyayari. Hindi apektado ang mga preacher kung isipin. Kayo ang magiging apektado kasi nga ang itinakwil nyo ang Panginoon mismo. So darating yung araw, ang bawat kasalanan, ang bunga niyan, kamatayan. Aanihin nyo talaga yan. So hanggang dito na lang, maraming salamat and God bless everyone. Amen.